Habang nasa Cebu ako mga ka-diary, hindi ako tumigil maghanap ng magandang kwento para sa channel natin na ito mga ka-diary. May napansin ako na mga mangingisda na naglilinis ng kanilang mga lambat sa dalampasigan. Naisipan ko kausapin at tanungin sila kung ano ang ginagawa nila at bakit hindi sila nagpapalaot sa karagatan, at eto ang sinabi nila sa akin. Ang ginagawa nila ay nililinis daw nila ang kanilang mga lambat para sa susunod na pagpalaot nila sa dagat. Dahil nga low tide ang dagat, hindi daw sila nakakahuli ng mga isda sa dagat dahil sobrang tahimik daw ng ilalim ng dagat. Kahit saan daw sila magtungo, wala silang mahuling isda kundi puro sipon at alimasag lang ang nahuhuli ng kanilang mga lambat. Kaya daw naisipan nila na linisin na lang ang kanilang mga lambat. Bigla ko tuloy naalala ang documentary ni Cara David patungkol sa isang bata na sobrang payat dahil salat sila sa pagkain dahil ang ama niya ay isang mangingisda. Dahil ng kanyang ama galing sa pangingisda, kulang lagi ang pera na nakukuha niya sa pagpapalaot niya sa dagat. Ayon kasi sa nakausap ko ng mga mangingisda, kung ilang tao sila doon sa bangka, paghahatian nila ang kita ng mahuhuli nila ng mga isda. Halimbawa, ang isda na nahuli nila ay 20 kilos lang, kung magkano ang napagkasundoan na presyo na ibibigay sa kanila ng dealer, anong kita nila na paghahatian nila kung ilan sila na mangingisda. Dahil low tide sa Cebu, walang isda sila nakukuha sa lambat nila dahil panatag ang dagat. Pag low tide, kalamaitan na nahuhuli nila ay maliliit na hipon at alimasag. Kaya ang ibang mga mangingisda sa Cebu mas pinipili na lang nila na huwag pumalaot dahil low tide ang dagat. Pero may mga mangingisda naman na nagbabakasakali pa rin kahit low tide. Umaasa sila na biyayaan sila ng magandang huli ng dagat kasi nakasalalay sa huli nila ang kakainin ng kanilang pamilya. Pero alam ninyo mga ka-diary, tulad din ng mangingisda na ranasan din ni Ate Myra yan, lalo na ako mga ka-diary nung nasa kalye pa ako nakatira. Pero ang pinagkaibahan lang namin na dalawa sa kalye ko naranasan ang hirap, hindi sa mismong tahanan namin nung maliit ako. Hindi ko naranasan ang hirap ng buhay dahil lumaki ako sa middle class family, kaya nung tumanda na lang ako naranasan ang hirap ng buhay dahil sa hindi namin pagkakaunawaan ng aming pamilya. Pero ang sa part naman ni Ate Myra, naransanan niya ang hirap ng buhay sa murang edad niya pa lang nung nasa probinsya pa lang siya, na kung saan sa isang isda daw ilan sila maghahati doon at pinagkakasya nila ang naturang isda na iyon sa hapagkainan. Ganon din ako nung nasa kalye ako, na kung saan pinagkakasya ang kakapirangot na pera ko sa panglilimos ko para makain kami lahat sa kalye. Ganon rin sa mangingisda mga ka-diary, na kung saan ang huli nila sa laot, pag konti dinadala nila sa kanilang pamilya para ulamin nila. Pinagpapartihan pa rin nila kung ilan sila sa bangka kahit nakokonti lang ang isda na huli nila. Kaya nga di ko rin masisi kung ang iba ay nakikipagsapalaran pa rin sa laot kahit low tide, kasi pag hindi sila pumalaot, kawawa ang kanilang pamilya, gutom ang aabutin nila. Kaya nga pag ganyan na low tide daw, ayon sa mga mangingisda na nakausap ko, lubog sila sa utang. Dahil daw pag wala silang huli, nangungutang sila sa tindahan ng mga canned goods para may ulam sila, kung minsan daw noodles, para lang daw hindi lang magutom ang kanilang pamilya. Sabi rin ng mangingisda sa akin, ang kalaban daw nila ay bagyo at low tide, kasi pag bagyo daw hindi daw sila pinapayagan na pumalaot dahil baka tangayan ang kanilang bangka ng agos at may posibilidad na tumaob sila. Maganda daw ang high tide lang kasi nga mas marami sila nahuhuli at tama lang daw ang alon sa ilalim ng dagat. Pero alam mo mga ka-diary, may isang matandang mangingisda doon na kung saan papunta siya sa kanyang bangka. Tinanong ko siya kung bakit siya patuloy na pumapalaot sa karagatan. Kahit low tide, sabi niya, baka daw sa isang bahagi ng dagat baka daw mataas ang tubig doon at magbaka sakali siya na may mahuhuli siyang sariwang isda kahit konti at may benta niya raw kahit palugi para makakainin daw sila ng kanilang pamilya. Habang sinasabi niya iyon ng matandang mangingisda, napaisip ako sa hirap rin na pinagdaanan ni Ate May sa kanilang probinsya, na kung saan pinaghahatian nila ang isang pirasong isda sa kanilang lamesa. Ganoon din ang matandang mangingisda na nakausap ko, na kung saan pag di gaano karami ang mahuhuli niya na isda, uuwi rin niya ito sa kanyang pamilya para ulamin nila. Pagtsatsagaan ang kakapirangot na huli ng kanilang haligi ng tahanan, na kung minsan dumarating sa punto na pinapaubayan na lang ng haligi ng tahanan ang ulam sa kanilang mga anak para makakain sila. Ganoon kahirap ang buhay ng isang mangingisda at ng isang naninirahan sa probinsya, isang kahig isang tuka, tulad ng kwento ni Ate Myra at ilan natin mga kababayan na salat sa kahirapan.
Kaya nga mga ka-diary, mas nauunawaan ko na ngayon ang nais na iparating ni Ate Myre sa akin na we should always be contented sa mayroon tayo, huwag tayo maghaanggad ng labis sa kung ano man ang mayroon tayo. Dahil mapalad tayo na may kinakain tayo 3 beses sa isang araw, kung iba wala, tulad ng mga mangingisda na kakwentuhan ko sa baybaying dagat na laging salat sa pera kapag kaiba ang klima ng karagatan, walang katiyakan kung may maganda silang huli at mabebenta nila iyon sa magandang presyo para ang pera na sasahirin nila ay pangbili rin nila ng pagkain para sa kanilang pamilya. So hanggang dito na lang muna ang aking video mga ka-diary, sana nagustuhan ninyo ang aking video patungkol sa nakausap ko na mangingisda sa Cebu.